Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Pag-uwi ng 25 anyos na binatang si Andre sa kanilang bahay galing sa trabaho, ay wala siyang naabutan sa sala ng kanilang bahay. Madalas kasi kapag ganong 4:30 ng hapon, ay naabutan niya roon si Nanay Fe na nanonood ng paborito nitong telenovela. Sinasalubong na kaagad niya yon ng pagmamano, kaya ngayon ay nagtataka siya dahil walang tao at nakapatay din ang TV. Nasaan kaya si Nanay? Bago pumasok, ay tinanggal niya muna ang suot na sapatos at saka inilagay sa sapatusan. Papunta na siya sa kwarto nang makarinig ng komosyon sa bandang likod ng bahay. Dahil doon, ay dahan-dahan siyang naglakad papunta sa kusina at sumilip sa bintana, kung saan kita ang likurang bakuran. Doon nga ay nakita niya ang mga magulang na tila seryoso ang pag-uusap. Umiiyak si Nanay Fe habang si Tatay Benji naman ay humahawak sa balikat ng asawa. Nang mapansin ng binata na umiiwas ang ginang ay nakaramdam kagad siya ng hindi maganda. Nito lang kasing nakaraang 2 linggo ay naririnig-rinig na niya ang mga tsismosang kapitbahay nila na nag-uusap-usap. Patungkol ang mga kwentuhan sa kanyang ama at sinasabi nga ng iilan na nakikita nilang merong kasamang ibang babae. Nung una ay hindi rin siya naniniwala dahil hindi naman ganoon ang kanyang tatay. Kahit pagwapo at matipuno ang kanyang katawan, ni isang beses ay hindi nakita yon ng pagiging maloko. Napatago siya sa isang gilid nang marinig na humagulgol si Nanay Fe habang hinahampas-hampas sa dibdib ang asawa. At narinig niya nga rin mismo sa ina ang hindi inaasahang bagay. Totoo nga ang balita ng mga kapitbahay nila. Meron ngang ibang babae o kabit ang kanyang Tatay Benji. Pasensya ka na, darling ko. Hindi ko talaga sinasadya itong mga nangyari. Kung ano man ang nahuli mo, hindi basta ganun yon. Natigilan na ang matipunong lalaki matapos sa kanyang ipakita ang mga kuha ng litrato. Nakita rin ni Andre yon pero bahagya lang dahil nagtatago pa rin siya. Kaagad dinampot ni Tatay Benji ang mga kuha ng larawan at saka ibinulsa. Umiiyak naman si Nanay Fe habang panay-panay ng salita dahil sa matinding panluloko sa kanya ng asawa. Darling ko, pangako sa iyo na aayusin ko ito. Huwag ka naman munang gumawa ng gulo dahil parating lang anak natin. Ayaw kong malaman niyan tungkol dito. Ayusin natin to, pakiusap naman. Tinitigan muna siya ng masama ng ginang bago magpunas ng luha at mag-ayos ng sarili. Nang mukha na ulit siyang presentable ay naglakad na siya papasok sa loob ng bahay. Dali-dali naman tumakbo si Andre pabalik sa labas para isipin ng kanyang mga magulang na hindi niya naabutan ang nangyaring yon. Nang nasa sala na ay umakto siyang normal lang ang lahat na kunwari kahuhubad lang ng sapatos. Hello po, Nay. Himalapot hindi kayo nanonood ng paborito niyong teledrama ngayon ha. Mano po? Pagkamano ay ngumiti lang si Nanay Fe bago magbukas ng TV at nanood na parang walang nangyari. Pinagmasdan lang ni Andre ang ina dahil hindi rin talaga alam ang magiging reaksyon niya matapos malaman ang pangangabit ng kanilang padre de pamilya. Nay, magbibis po muna ako ha. Maiwan ko na po muna kayo rito. Pagtangunang ginang ay saka naman dumating si Tatay Benji. Nang mapalingon si Andre sa ama ay hindi niya rin alam kung anong mararamdaman. Hindi siya sigurado kung maiinis ba siya o madidismaya dahil hinahangaan pa naman niya ang Ginoo. Lalo na pagdating sa pagiging isang responsabling ama. Ngayon, hindi na rin tuloy sigurado si Andre kung ano nang totoo sa kanilang tahanan. O anak, Andre, bakit nakatulala ka lang sa akin? Ha? Hindi ka ba magmamano sa tatay mo? Sorry po, Tay. Mano po? Ay, kawaan ka ng Diyos. Pagkamano ay binitiwan niya kagad ang ama at saka nagdire-diretso sa kanyang silid.
Nagtaka naman ng bahagya ang Ginoo pero katulad ng sa ina ay hindi niya pa rin ipinahalata na meron na ngang siyang nalalaman. Nang makapagbihis na, ay hindi tuloy alam ni Andre kung lalabas siya o magmumukmuk na lang mula sa kwarto. Noon kasi kapag tapos palang magbihis ay nakikipagbanding siya sa mga magulang. Pero ngayon, dahil sa nangyari ay naiilang siyang makaharap ang dalawa. Hindi niya rin kasi alam kung makakaya pa ba niya na magpanggap sa harap ng ama't ina na wala siyang nalalaman. Mabilis na lumipas ang oras. Dahil sa kakaisip ay nakaidlip na nga si Andre. Nagising na lang siya pasado 7:30 ng gabi matapos marinig ang may hinang katok sa pinto ng kanyang silid. "Nak! Andre! Gising at mag-aapunan na tayo!" Sige po, tay. Magbibihis lang po ako. "Okay, sumunod ka na lang sa kusina at huwag ka nang magtagal habang mainit pa ang pagkain, ha?" Opo, tay. Nag-asikaso na nga kaagad ang binata. Pagkusot niya ng sando ay tumingin lang siya ng bahagya sa salamin bago lumabas ng kwarto. Dumiretso kagad siya sa kusina kung saan naabutan niya ang mga magulang na tahimik na kumakain. Ramdam niya ang awkwardness pero hindi niya ipinahalata ang mga yon. Umakto lang siyang normal katulad ng dati para na rin mabasag ang namumuong tensyon sa pagitan ng mga magulang. Wow, mukhang masarap tong niluto ni nanay ah. Paborito ko pa to ah. Corned beef with patatas. Salamat po, nay ah. Alam talaga ng nanay mo ang paborito natin, anak. Daling, salamat ha. At ngayon ko na lang ulit natikman tong ulam na to eh. Ngumiti si Nanay Fe pero alam ni Andre na peke lang ang ngiting yon. Kitang-kita niya at ramdam na ramdam ang kalungkutan sa mga mata ng ina. Kaya tuloy di niya rin maiwasan na manahimik na lang. Ganun pa man, ay pinilit niya pa rin ang sarili para lang mapanindigan na wala siyang alam sa nangyayari sa mga magulang. Nagpatuloy na nga sila sa hapunan at may ilang kwentuhan ng kanyang nanay at tatay na kahit nagngingitian ay alam niyang peki lang ang lahat ng yon. Parang nakaramdam tuloy si Andre ng awa sa kanyang ina dahil kahit tila durog na ay pilit pa rin nagpapakatatag. Nang matapos na ang hapunan ay nagpresenta ang gwapong binata na siya na ang maghuhugas sa mga pinagkainan nila. Pinilit niya talaga si Nanay Fe hanggang sa mapapayag ito. Dumiretso nga kagad ang nanay niya sa kwarto at hindi na lumabas pa hanggang sa mag-lights off na lang ang buong bahay. Pagsapit ng mga bandang 10:30 ng gabi kung saan ay oras na talaga ng tulog sa kanilang bahay, paglabas niya ng kwarto papuntang banyo ay narinig niya sa silid ng mga magulang na umiiyak na naman ang kanyang ina. May mga sinabi rin yun patungkol nga sa kalaguyo ng kanyang tatay na ikinagulat ng husto ng binata. Dahil tuloy doon ay napakuyom siya ng kamao at nakaramdam na matinding pagkadismaya kay Tatay Benji. Marami pang narinig si Andre patungkol sa kabuktutan ng inaakala niyang ulirang ama. At sa huli ay pinili na lang niyang umalis dahil baka hindi siya makapagpigil matapos malaman ng lahat-lahat. Pagbalik niya ng kwarto ay hindi na tuloy siya dinalo ng antok. Nagmuni-muni na lang siya at binalikhan ng mga araw kung saan ay masaya ang kanilang pamilya. At habang inaalala mga yon, ay hindi niya namalaya na tahimik na palang tumutulo ang kanyang mga luha na pinunasan niya rin namang kaagad. Hindi pa rin makapaniwala ang binata na nagawa ng Tatay Benji niya na lokohin ng ganoon ang kanyang Nanay Fe. Grabe naman, tay. Bakit mo kami niloko ni nanay? Sa kakaisip ay hindi na rin namalayan ang binata na nakatulog na siya na mahimbing. Nagising na lang siya matapos mag-alarm ang kanyang cellphone pasado 5:30 ng umaga. Dali-dali siyang bumangon at nagtungo sa kusina kung saan naaabutan niya ang ina na nagluluto ng almusal nilang mag-anak. Nang pagmasdan niya ang ginang ay parabang wala yung nalaman at walang nangyari kahapon.
Parang maaliwala sa mukha noon na napakaganda ang gising. Dahil doon ay masaya siyang lumapit at yumakap bilang paglalambing. Good morning, Nay. Salamat po sa araw-araw niyong pagluluto ng almusal para sa akin, ha. Ngumiti lang ang kanyang ina at saka siya sinabihan na magkape muna habang di pa naluluto ang tortang talong na ulam. Habang nagkakape, ay nag-usap-usap muna sila ng ginang. Hindi na muna tinanong ng gwapong binata si Tatay Benji dahil alam naman niyang merong hidwaan na mag-asawa. Nang maubos na ang iniinom, ay naligo na muna si Andre. Nang matapos na ay doon na siya nag-almusal hanggang sa magdire-diretso na ng pag-asikaso sa trabaho. Bago pa umalis ng bahay ay niyakap niya ulit ang ina na gumanti naman ng mahigpit na pagyapos. Sinabi rin ng ginang na mag-ingat siya kaya mas natuwa ang binata. Ramdam na ramdam niya kasi ang pagmamahal ng isang ina. Nang nasa gate na siya, ay doon nga niya nakita si Tatay Benji na kababangon lang sa higaan. Hindi na siya nagpaalam muna sa ama dahil naiinis pa rin siya sa Ginoo matapos sa mga nalaman. Nung gabi niya lang talaga nalaman na ilang beses na pala talagang nambababae si Mang Benji at nitong nakalipas ay mas lumala. Mismo ngang ilang kapitbahay na rin kasi ang nakakapansin at nakakakita sa kabuktutan ng lalaki. Hindi talaga sukat akalain ni Andre na ang amang mabuti at marangal sa kanyang paningin, tulad lang din pala ng ibang lalaki, makalaman at makamundo. Napabuntungin nga na lang siya bago tuluyang lisanin ang kanilang bahay. Nang nasa trabaho na siya ay palagi niya tuloy naiisip kung anong ginagawa ngayon ng kanyang nanay. Kung okay lang ba to at kung anong nararamdaman ito. Kaya para makampante, nagdesisyon siyang mag-half day na lang muna. Pumayag naman ang kanyang supervisor kaya nagbiyahe kagad siya pauwi sa kanilang bahay, subalit isang masamang balita ang kanyang naabutan. Umiiyak ang kanyang tatay sa may sala habang binabasa ang isang sulat. Ano pong nangyari, Tay? Ba't po kayo umiiyak? Hindi kagad nagsalita ang Ginoo kaya mas lalo lang nag-alala si Andre. Para makasiguro ay nagtuloy-tuloy na siya sa kwarto ng mga magulang at doon nga niya nakita na wala na ang mga gamit ni Aling Fe. Tay, nasan po ang nanay? Ha, Tay? Tay, sumagot naman po kayo. Wala lang nanay po, anak. Iniwan niya tayo. Ano pong sinasabi niyong iniwan, ha? Umalis na ang nanay mo, anak. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Iniwalan niya tayo. Doon na napayak si Andre at pagkatapos ay sa kanya kinuha ang sulat na hawak-hawak ni Tatay Benji. Pagkatapos siyang mabasa ang nakalagay doon ay galit niyang pinagmasdan ng ama. Kasalanan niyo pong lahat to, Tay, eh. Patagal niyo na palang pinaglalaroan ng nanay. Napakasama niyo. Iniwan niya tayo dahil panay ang pambababae mo. Anak naman. Anong anak naman? Alam ko na po ang totoo, Tay. Narinig ko kayo kahapon pa at narinig ko ang lahat ng mga panluloko niyo kay nanay na hindi lang isang beses, kundi maraming ulit. Grabe po kayo. Hindi ko naman sinasadya yun, anak. Anong hindi sinasadya ang sinasabi niyo? Nakailang ulit pa kayo sa panluloko eh. Tapos kayo sasabihin niyo hindi niyo sinasadya. Ilang beses po kayo ng babae tapos ngayon nangabit pa kayo. Alam po ba ang sikmura niyo, Tay? Huwag mo akong pagsalitaan ng ganyan. Baka nakakalimutan mo ang tatay mo pa rin ako, Andre. Hindi lang po ang nanay ang sinaktan niyo. Pati po ako, Tay. Tinitingnan ko pa naman kayo bilang isang marangal na ama, responsable, uliran at walang bahid na kahit anong kalokohan. Pero mali pala ang nakikita ko. Maskara niyo lang po pala yun. Ang sama niyo, Tay. Ang sama-sama niyo. Manloloko kayo. Hindi na umimik ang Ginoo. Tumayo na lang to at sinapak ang pader kaya nagulat din si Andre sa ginawa ng kanyang ama. Nang makita niyang nagdugo ang kamao ng padre de pamilya, ay hindi niya rin tuloy alam kung tutulungan o hahayaan niya lang yon.
Sa huli ay pareho na lang silang napaupo habang nagiiyakan. Pagkatapos ay muli na lang niyang binasa ang sulat ng pamamaalam ni Nanay Fe. At mas lalo siyang naiyak matapos mabasa ang pangalan niya sa dulo na nagsasabing kahit anong mangyari ay wag na wag niyang iiwan ng kanyang tatay Benji. Dahil sa pangyayaring yon, ay hindi na muna pinansin ni Andre ang kanyang ama. Umabot na halos 1 linggo ay hindi pa rin sila nagkikibuan. Sa tuwing nasa bahay sila ng kanyang tatay Benji, ay mas pinili na lang niyang maglagi sa silid. Sa umaga naman ay maaga siyang umalis papasok sa trabaho para hindi na rin sila makapagpanagpo. Sinubukan ding kontakin ng binatang ina, pero out of coverage na ang numero nito. Nagtanong-tanong na rin siya sa ilang mga kakilala subalit bigo pa rin siyang mahagilap ang pinagtataguan ng pinakamamahal niyang nanay. Lumipas pa ang mga araw, linggo at buwan. Tila nasanay na lang silang mag-ama na invisible ang presensya sa isa't isa. Hindi na nga talaga sila nagkibuan hanggang sa isang gabi. Paglabas ng pinagtatrabahuan ay nagkayayaan ng mga katrabaho ni Andre na magtungo sa bar. Hindi naman talaga pala gimik ang binata pero dahil na rin sa gusto niyang makalimot sa problema nila sa bahay, kaya sumama na rin siya. At dahil medyo maloloko rin ang mga katrabaho niyang sina Kobe, Sam at Riley, kaya wala siyang ideya na ang pupuntahan nila ay hindi ordinaryong bar kundi isa palang bahay aliwan. Pagpasok nila sa loob, ay naaninag kagad ni Andre ang mga babaeng nagsasayawan sa stage. Halos wala nang suot ang mga yon kaya nanlaki din ang kanyang mga mata. Hindi rin kagad siya nakakibo dahil sa edad na 25 ay ngayon lang talaga siya nakapasok sa ganitong klase ng lugar. Walang ya mga tol. Bakit dito tayo nagpunta? Akala ko ba doon tayo sa mga party-party lang? Hindi na niya nagawang tumayo sa upuan dahil lumapit na kagad ang mga babaeng nagseseksihan at isa-isa silang sinayawan. Nag-enjoy din naman siya kahit papano, hanggang mag-order na si Kobe ng maiinom nilang alak at pulutan. Kanya-kanya na rin pwesto mga kababaihan na panay-panay ang pangaakit para lang mapili silang maging escort. Maya-maya pa, sa gitna ng inuman, habang sumasayad na ang tama ng alak ay nagsimula na nga ang palabas sa stage. Naghiyawan ng mga kalalakihang nanunood habang tila nagluluwaan ng mga mata dahil sa paggiling ng mga nagagandahan at nagseseksihang babae. At nang tumunog na ulit ang mapang-akit na awitin, ay lumapit ang isang babae at meron yung hinatak na lalaki na nasa unahan ng stage. Nang mapatingin doon si Andre ay tila nawala ang tama ng alak sa kanyang sistema. Nakita niya kasi ang ama na tila nag-i-enjoy habang inihimas-himas ng babaeng bayaran ang kanyang katawan. Hinatak pa yun ng tuluyan sa stage hanggang sa maaninag niya at makumpirma na si Tatay Benji nga yun. Biglang nag-init ang kanyang mukha sa galit. Nakuyom niya ang kamao at saka hinawi ang mga babaeng kainuman nila. Nagulat din sina Kobe, Sam at Riley dahil dali-dali siyang naglakad papunta sa stage saka nilapitan ng amang tuwang-tuwa sa kamunduhan. Nagulat pa nga ang Ginoo at hindi makapaniwala matapos makita ang kanyang anak. Nawala rin ang lasing niya dahil sa nangyari. Anak, anong ginagawa mo rito? Anong ginagawa ko rito? Pinapanood yung tatay kong babaero tapos sasapakin ko siya. Mabilis ang mga sumunod na pangyayari. Inundayan niya ng suntok sa mukha ang ama na tumama sa kaliwang mata. Nagulat ang lahat at ang ilan ay nagtakbuhan palayo dahil baka madamay sa gulo. Sina Kobe, Sam at Riley naman ay nilapitan siya para awatin kasama na rin ang mga bouncer na rumisponde. Dahil tuloy sa nangyari ay napalabas silang magkakatrabaho sa nasabing bahay aliwan. Nang malaman naman ng tatlong kasama ni Andre na tatay niya ang sinapak niya, ay naintindihan nila kung bakit yun nangyari. Ipinagpatuloy nila ang inuman sa ibang lugar,
At nang malasing ang binata ay nag-iiyak siya dahil hindi niya matanggap ang mga nakita. Gago siya eh. Sa halip na ayusin niya yung problema nila ni nanay, mas pinalala niya pa yung sitwasyon eh. Galit na galit ako sa kanya. Pero hindi ko naman siya magawang iwan dahil yun lang ang bili ng nanay ko sa akin eh. Na huwag kong iiwan ang babaero kong tatay kahit na anong mangyari. Ang hirap naman ito eh. Mamatay na lang sana ako. Nang malasing si Andre ay hinatid na lang siya ng mga kaibigan sa kanilang bahay kung saan nga ay naabutan nila na naroon na si Tatay Benji. Ang Ginoo na mismo ang nag-asikaso sa kanyang anak nang hindi nito alam. Kinabukasan ay masakit ang ulo na gumising ng binata. Nalimutan na niya ang iba pang nangyari maliban doon sa sinapak niya ang sariling ama habang nakikipagsayawan sa bayarang babae. Nasa pa ko pala kagabi ang tatay. Alam kong deserve niya yon. Pero mali pa rin ang ginawa ko. Ay, nako buhay. Para makabawi ng lakas ay naligo na lang siya at natulog maghapon. Kinabukasan, lumabas siya at nagliwaliw mag-isa sa mall dahil weekend naman. Habang kumakain sa isang restaurant ay naisip na naman tuloy niya ang nangyari kagabi. Naiinis siya sa katarantaduhan na ginawa ng kanyang tatay pero nakokonsensya rin siya dahil nasapak niya yon. Bigla niya naman tuloy naalala mga panahong masaya pa at kumpleto ang kanilang pamilya. Hindi maiwasang malungkot ang binata kaya napabuntong hininga na lamang siya. Namimiss na kita, Nay. Nasaan ka na po ba? Bakit sa akin niyo po pa po pinakatiwala ang tatay? Hindi ko po alam kung hanggang kailan ko siya mapagtitisan eh. Habang lalo lang po kasing tumatagal, parang lalo lang siyang lumalala. Hindi ko naman alam kung paano siya mapakikiusapan o kung makikinig ba siya sa mga sasabihin ko. Ay, kung nandito lang sana ang Lola Telang, malamang mapagsasabihan niya si tatay eh. Sumagi na nga lang din bigla sa isip niya si Lola Telang na nanay ni Ma'am Benji. Noon kasing hindi pa senior ang kanyang lola ay madalas din itong nabisita sa kanila. Kahit maliit lang ang matandang babae ay walang kaparisang tapang noon. Wala yung inaatrasan na kahit na sino. At sa pagkakatanda pa nga ni Andre, maraming kwentong kababalaghan ng kanyang lola lalo na patungkol sa mga aswang. Hindi niya man masyadong pinaniniwalaan pero naaaliw siya sa mga kwentong probinsya ni Lola Telang. Marami kasing malalaking peklat ang nasabing matanda sa iba't ibang parte ng katawan at bawat peklat na yon ay may iba't ibang kwento patungkol sa mga inkwentro. Alam na kaya ni Lola tong nangyayari sa pamilya namin? Siguro, kailangan ko nang ipaalam para mapagsabihan niyang tatay. Pero, paano ko naman makokontak ang lola? Wala naman yung telepono ron sa probinsya. Hindi ko rin naman alam kung saan yung bahay niya dahil hindi pa ako nakakapunta ron. Ay, nako, paano kaya to? Sa ilang araw nga na nagdaan ay pinag-isipang mabuti ng gwapong binata kung paano niya may papaalam kay Lola Telang ang tungkol sa panloloko ni Ma'am Benji. Mabilis na namang lumipas ang araw. Biyernes at ginabi ng uwi si Andre dahil sa mabigat na daloy ng trapiko. Pasado 10:30 na siya ng gabi nang makarating sa kanilang barangay. Sa gate pa lang ng kanilang bakuran ay naririnig na niya ang tawanan sa loob ng bahay. Nangingibabaw ang halakhak ni Ma'am Benji na sinusundan ng pamilyar na malalim na boses ng lalaki. Base sa naririnig niyang ingay ay parang nagkakasiyahan o nagiinuman ng mga nasa loob ng bahay. Pero ang ikinakunot ng noo ni Andre ay ang boses ng babae na hinaharot-harot kung tumawa. Nang marinig niya yon, ay nagmamadali siyang nagbukas ng gate at pagdating sa pintuan ng kanilang bahay ay nakita niya nga ang tatlong katao. Si Tatay Benji,
si Ninong Ryan at ang hindi niya kilalang babae. Mas na-focus sa mga mata ng binata sa nasabing babae dahil dikit na dikit yun sa kanyang tatay. Naka-spaghetti lang ng damit na wala pang bra. Kitang-kita ang cleavage at parabang ipinangangalandakan pa ang dibdib. Nakasobrang iksi na short lang din yun. Kaya halos kita na ang kasingit-singitan. Pagbaling sa mukha ay napansin niya ang maraming tigyawat sa magkabilang pisngi ng di pamilyar na babae. Kaya naman pasimple siyang napaismid. At nang makita siya ng babaeng yon, ay kaagad tumayo ang kanyang ama at lumayo ng kaunti sa katabing babae. Napaismid na naman ang binata at ipinahalata niya talaga na hindi siya natutuwa sa nakikita. Pero bilang paggalang pa rin sa nakatatanda, ay hindi siya nagpakita ng kagaspangan at pinatunguhan niya pa rin ng maayos ang mga bisita. Oy, nandyan na pala ang anak ko. Magmano ka kay Ninong Ray mo, anak? Bubisita siya ngayon at nagpainom. Oy, kumusta na anak ko? Binatang-binata ka na talaga. Natutuwa ako makita ka ulit. Mano ka muna? Mano po, Ninong? Natutuwa rin po akong makita kayo ulit. Ay, kaawa ka ng Diyos. Ano, nagiinom ka ba? Baka gusto mo mag-inom. Tara, tumagay ka rito. Pas na po muna, Ninong. May maaga pa akong pasok bukas eh. Nak, si Lorna nga pala. Bisita rin namin. Anong bisita rin namin? Bisita mo lang yan, pre. Ninong Ray, papasok na po muna ako sa kwarto. Hello, anak. Anak? Ang ibig sabihin niyan, anak, para ka na rin niyang anak dahil alam mo na. Sumimangot ang gwapong binata na nagtuloy-tuloy na sa kanyang silid. Hindi na niya pinansin ang iba pang sinasabi ng ama dahil ayaw niya rin naman niyang marinig ang mga yon. Bago isara ang pinto ng kanyang silid, ay narinig na niya si Ninong Ryan na tila nagtataka kung bakit parang malamig siya kung makitungo. Dinahilan na lang ni Mang Benji na pagod lang ang anak kaya ganon. Napabulaksa si Andre sa kama habang nakatingin sa kisame. Inis na inis pa rin siya sa mga nakikita kanina. Kung tutuusin nga, ay gusto na niyang mag-iskandalo subalit pinipigil niya pa rin ang sarili. Ayaw na rin kasi niyang maulit ang nangyari noong nakarang linggo sa bar. Para kasi sa kanya, mali man ang kanyang tatay sa paggawa ng kalokohan, pero mali rin naman ang hindi pagrespeto sa mga magulang. Ay, nang kailan ba ako magpipigil? Malapit na talaga akong mawala ng respeto kay tatay. Ang lakas na talaga ng loob. Nagdala pa talaga dito ng babae. Dahil sa kakaisip ay nakatulugan na lang ni Andre ang tungkol sa bagay na yon. Paggising niya pasado 12:00 ng hating gabi ay wala na ang tawanan ng mga nagiinuman. Ang naririnig na lamang niya ay ang malalakas na hilik. Pasimple siyang lumabas ng kwarto at sumilip sa sala. Doon ay nakita niya si Ninong Ryan na nahihimbing ng tulog sa sofa habang humihilik-hilik ng malakas. Napabuntong hininga lang siya at saka naglakad papunta sa gate. Nakita niya kasi mula sa bintana na nakabukas pa yon. Napaungot pa siya dahil tila nakalimutan pa yatang isara ng kanyang tatay ang pinto ng bahay at gate. Hindi na talaga nag-iisip ang tatay ko. Samantalang dati naman, hindi niya kinaliligtaan to ng mga ganitong bagay. Pagkalak ng gate ay bumalik kagad siya sa loob ng bahay at kinandado naman ang pinto. Hinayaan niya lang ang Ninong Ryan niyang matulog at humilik ng humilik sa sala. Dumiretso siya sa kusina para uminom ng tubig, subalit natigilan siya matapos mapansin na medyo nakauwang ang pinto ng kwarto ng kanyang magulang. Nakarinig din siya mula roon ng mga halinghing. Baka si Mang Benji lang yon na umuungot dahil gano'n naman yon kung minsan kapag natutulog. Pero nang masipat na mga mata niya na tila may iba pang tao bukod sa kanyang tatay, ay dali-dali siyang lumapit. Hindi nga nagkamali si Andre. Kitang-kita ng dalawa niyang mga mata ang ginagawang kahalayan ng magaling niyang ama.
Nakapatong yon kay Lorna na babaeng kainuman lang niya kanina. Napatras si Andre sa sobrang pagkabigla. Dahil doon ay nabangga niya ang isang display at nahulog yon. Napatingin sa gawin niya ang ama at nagulat din yon matapos siyang makita na nakatayo sa tapat ng pinto. Dali-daling tumayo si Mang Benji at nagtaas ng short saka tumakbo palapit sa pintuan. Ang akala ng binata ay magpapaliwanag ang ama pero isinara at ikinandado lang pala nito ang pinto. Kaya hindi na niya nakita ang mga sumunod na kaganapan sa loob ng nasabing silid. Hindi na nakaimik ang binata. Siyak na siyak kasi talaga siya sa kababuyan ng ama na sa mismong bahay pa nila ito gumawa ng milagro. Sa silid mismo nilang mag-asawa. Dumiretso si Andre sa kusina at dahan-dahang nagsaling ng tubig sa pitsil. Hindi niya na naman namalayan na tumulo na ang kanyang luha sa sobrang galit na nararamdaman. Hinigpitan niya ang paghawak sa baso na parang madudurog na to. At pagkatapos uminom ay saka siya napabuntong hininga at dali-daling pumasok sa kwarto. Pinilit niyang alisin lahat sa utak ang mga nakita kanina. Pero tila sirampla kayo na paulit-ulit tumatakbo sa kanyang utak. Hanggang sa marinig na nga niyang malakas na sigaw ng kanyang tatay at ng kirida nito sa kabilang kwarto. Sigaw ng pagpaparaos na gustong maabot ang rurok. Mas lalong napayak si Andre. Gusto niyang magwala at sugurin ng ama pero hindi niya rin alam sa sarili kung bakit hindi niya magawa. Habang umiiyak, ay tinakpan na lamang niya ng una na magkabilang tenga hanggang sa tumahimik na ulit ang paligid. Maraming naglaro sa kanyang isip hanggang sa hindi niya namalayang ninakaw na naman ng antok ang kanyang diwa. Kinabukasan, maaga siyang umalis ng bahay. Ayaw niyang maabot ang gising ng ama at ang kabit nito dahil baka kung ano lang ang masabit magawa niya na hindi maganda. Pagdating sa opisina ay hindi tuloy siya makapag-concentrate sa pagtatrabaho. Maraming kung ano-anong hindi magandang ideya ang pumapasok sa kanyang isipan. Kaya saglit siyang tumigil sa ginagawa at huminga ng malalim. Nang mapansin siya ni Kobe ay agad yung nagtanong. Sinabi niya naman ang problema at napayuhan din siya ng maayos ng katrabaho. Kaya nang umuwi na, naisip niya rin kagad ang mga payong yon. Tamang sinabi ni Kobe sa akin kanina. Siguro nga, kailangan ko na rin munang umalis ng bahay para makahinga ako ng maluwag. Mangungupahan na lang muna ako, malapit dito sa opisina, para hindi ko na makita kung anong kalokohan ang gagawin ng tatay kung walang hiya. Pag-uwi niya ng bahay ay naabutan niya ang ama na nasa sala. Hindi niya yun pinansin. Nagtuloy-tuloy lang siya sa kwarto dahil nagmamadali siya sa pag-aayos ng gamit. Nang makapag-impake na ng mga gamit, ay nagulat siya nang biglang sumulpot si Tatay Benji sa tapat ng pintuan ng kanyang kwarto. Anak, pwede ba tayo mag-usap? Teka, saan ka pupunta? Ba't nakaimpake ka na ng mga gamit mo? Nagtatanong pa kayo kung saan ako pupunta. Malamang po, Tay, pagkatapos ng mga nakita ko, lalo na yung kagabi, sa tingin niyo po ba maatin ko pa mag-stay rito sa bahay na to? Kung alam ko lang, dapat matagal na ako sumama kay nanay Nak naman, hindi ko rin sinasadya yung nakita mong yon. Nadala lang ako sa kalasingan. Tsaka, hindi na rin namin tinuloy. Wala talaga nangyari. Uy, Bench, babe. Pwede bang pakikuha ng langis ko sa bag? Basa kasi ako kaya hindi ako makalabas ng banyo. Sabay na napatingin na mag-ama sa bandang banyo kung saan nila narinig ang boses ng babae. Mas lalong nanggalaiti si Andre nang makita niyang nakatapis ang kabit ng kanyang ama. Nakuyom niya ang mga kamao at kitang-kita sa mga mata niya ang matinding pagpipigil kahit gusto na niyang manakit ng nakatatanda. At dahil sa sobrang pagpipigil, ay tumagas na lang ang luha niya habang kaharap ang malokong ama. Talaga po ba, Tay? Hindi sinasadya? Lasing lang kayo at wala talagang nangyari? Dinig na dinig ko kung paano kayo umungol at masarapan niyang kabit mo.
magkatabi lang po yung mga kwarto natin. Kaya wag niyo po akong gawing tanga, Tay. Tanggap ko na pinagpalit mo si nanay eh. Pero yung dadalin mo mismo yung babae mo, tapos magsisipin kayo mismo sa kwarto nyo, ang kapal naman ng mukha nyo. Dahil tatay mo pa rin naman siya, Ay wala akong pakialam sa nararamdaman mo. Ang kapal ng mukha mo makisali sa usapan namin. Kabit ka. Alak, tama na yan. Pag mong ganyan ni si Lorna, rumispeto ka naman sa matatanda. tama, dahil makakasama na rin naman tayo dito sa bahay na to. Respeto? Naririnig niyo ba yung mga sarili niyo, Tay? Talagang dito mo pa talaga patitirhin yung kabit mo? Ang kapal talaga ng mukha ng hayop na yan. Yan talaga yung pangit at tigyawating mukha na yan ang ipapalit mo sa nanay ko? Grabe ka naman makapagsalita sa akin. Bench, ganyan ba kabastos ang anak mo? Akala ko pa naman mabait siya. Gwapo pa naman siya sana. Hoy, tumigil-tigil kang ang kabit ka. Dahil baka hindi na talaga ako makapagtimpi makagawa pa ako ng hindi maganda sa'yo. Andre, tama na yan. Tumigil ka na. Dahil na rin sa bugso ng damdamin ay hindi na nakontrol ng padre de pamilya ang kanyang emosyon. Naitulak niya ang anak na sumandal sa pinto ng kwarto. Dahil din doon ay nabitiwan ng binata ang bag na may pinaglalagyan niya ng damit. Nang tila natauhan matapos makitang umiiyak na si Andre, ay biglang huminahon ang mukha ni Mang Benji. Hinawakan niya sa balikat ang anak pero tinabig lang yun ng binata. Pasensya na anak, nabigla lang talaga ako sa nangyari. Bitiw mo ko! Magsaya kayo ng kabit mo! Anak naman, iiwan mo rin ba ako katulad ng ginawa ng nanay mo? Aalis na ako sa bahay na to. Hanapin kong nanay at hindi na ako babalik pa rito. Bench, hayaan mo na siya kung gusto niyang umalis. Hindi magpapapigil ang mga ganyang pinalaki at suwail. Tumigil ka nga muna, Lorna. Huwag ka muna makisali sa usapan namin mag-ama. Hindi na nga nagpapigil ang gwapong binata. Kagad niyang dinampot ang bagat ng lalabasan ng bahay ay nagulat sila mag-ama. Nakita kasi nilang nakatayo si Lola Telang sa tapat ng pintuan. May dalang lumang bayong ang ginang at isa pang supot na puro gulay. Napakunot pa yun ng noo matapos maabutan ng away na mag-ama. Lola Telang? Ibalik mo yung dalamang bag. Hindi ka aalis sa bahay na to, Apo. Kung meron mang dapat umalis dito, hindi ikaw yan. Nay, anong ginagawa niyo rito? Tatanong-tanong ka dyan? Imbis na tulungan mo ako rito sa mga dala ko? Bilisan mong damukat, kunin mo tong lumang bayong ko. Ingatan mo pagdadala dahil kapag may nabasag dyan, mababasag din ang mukha mo sa akin dahil sa mga katarantaduhan mo. Walang pag-aalinlang ang sumunod na matangkad na lalaki habang si Andre naman ay lalo lang napayak matapos makita ang kanyang lola. Para na rin kasing sinagot ng Diyos ang matagal na niyang pinagdarasal. Binitiwan ng gwapong binata ang bag at patakbong nilapitan ng kanyang lola at niyakap. Si Mang Benji naman ay binuhat nga ang mga dala ng matandang babae at dinala sa silid noon na matagal nang walang tumatao. Samantala, si Lorna naman ay nakatingin lang at nagmamasid sa mga kaganapan hanggang sa mapatingin sa kanya ng matalim si Lola Telang. Hay, ikaw, babaeng haliparot. Bumalik ka na doon sa banyo at ipagpatuloy mo ng pagligo mo. Huwag mong ipangalandakan ang katawan mo rito dahil ang tanga kong anak lang ang magkaka-interest dyan. Umismid lang ang babaeng kabit bago bumalik sa banyo para ipagpatuloy ang pagligo. Sinamantala nga yun ng mag-anak na pumwesto sa sala at doon nag-usap-usap. Sinabon nga ng sinabon ni Lola Telang ang kanyang babaerong anak dahil nga sa mga nalaman niya. Magkagayunman ay ipinilit pa rin ni Mang Benji na manatili na nga roon si Lorna na kanyang kinakasama. Labag man sa kalooban ay tinanggap yon ni Andre. Kampante na rin siya kahit papaano dahil alam niyang nandito na ngayon ang kanyang lola na magiging kakampi niya. Pagsapit ng hapon ay nagpasya munang umalis sina Mang Benji at Lorna. Naiwan naman ang maglola sa bahay at patuloy na pinag-usapan ng tungkol sa kinakaharap ng pamilya. Lola, ba't po nga pala kayo bigla na lang nagpunta rito? Neto kasing mga nakalipas na araw, hindi ako makatulog ng maayos. Hindi rin ako mapakali na
Hindi ko maintindihan. Parang may nakakaalala sa akin dito sa inyo. Kaya naisipan kong bumisita. At saktong-sakto nga ang naabutan ko. Talaga po bala? Alam niyo po bang ilang araw ko na rin po kayong iniisip na puntahan? Kaya nga lang po hindi ko talaga alam kung saan yung lugar niyo eh. Malakas talaga ang pakiramdam ko pagdating sa mga ganyang bagay. Kahit matanda na ako hindi pa rin pumapalya ang mga kutob ko. Pasensya na po ha, at ngayon lang ako dumating. Alam mo namang medyo mahina na ang kasukasuhan ng lola mo. Kailan pa ba ito nangyayari? Para po sa kalaman niyo matagal nang wala rito si nanay. Lagpas 1 buwan na po matapos siyang malaman na nambababae ang tatay. Ilang beses ko na rin pong nahuli ang tatay. At kagabi po, yun po yung pinakamalala dahil dinala at pinanindigan na talaga niya yung kabit niya. Ito talagang si Benji Ngayon pa nakuhang maging magpasaway kung kailan na umiidad na. Ano pong gagawin natin Ayaw ko makasama rito sa bayong kabit ni tatay At lalo pong ayaw ko silang makitang masaya habang ang nanay malamang malungkot kung saan man siya naroroon ngayon. Kung gusto mong idaan sa legal na paraan ng lahat, kaya mo bang idemanda ang tatay mo? Okay lang po ba sa inyo na makulong ang anak niyo, Kung kasalanan naman niya, bakit ako maaawa? Pero ang tanong naman dyan, kung ayos lang ba yun sa nanay mo? Nararamdaman ko na kaya nagpakalayo-layo muna si Fe dahil gusto niyang matauhan ng kanyang asawa. Pero mukhang sadyang napakahina ng anak ko pagdating sa tawag ng laman. Sa halip na hanapin niya ang nawawalang pagmamahal, hinanap niya ang makamundong pagnanasa sa ibang tao na inakala niyang tunay na pag-ibig. Huwag ka mag-alala po. Lahat ng hindi magandang pangyayari sa buhay ay hindi pang matagalan. Ano pong dapat nating gawin ngayon, para ma-realize ni tatay ang mga kamalian niya? Wala. Po? Wala po tayong gagawin? Hahayaan lang natin siya? Paano kung mas lalo lang pong lumala ang sitwasyon? Paano kung mabuntis niya yung kabit niya? Baka po mahuli na ang lahat, Natatakot ako na baka hindi na talaga makayos sa mga magulang ko at tuluyan na kaming mabuwag. Huwag nating pangunahan na po ang galaw ng tadhana. Sa 70 taon ko nang nabubuhay sa mundong ito, ni isang beses hindi pa nagkamali ang aking pakiramdam. Bago matapos ang linggong to, sinisigurado ko sa iyo na magbabago ang sitwasyon. May mangyayaring maganda sa pamilya mo kaya maghintay-hintay ka lang. Hindi man kumpiyansa pero kahit papano ay pinanghawakan na rin ni Andre ang mga sinabi ng kanyang lola. Marami pa silang mga napag-usapan hanggang sa maikwento na naman nga ulit ng matandang babae ang mga nakaraan niyang ginagawa noon sa probinsya. Dahil sa mga kwento ni Lola Telang, kahit papaano ay nawala ang mga pagdaramdam ni Andre sa ama. Na-enjoy niya kasi ang mga kwentong pakikipagsagupan ng kanyang lola sa mga hindi pangkaraniwang nilalang noong kabataan nito. Hindi man niya alam kung totoo yun o hindi, pero masaya dahil kasama na ulit niya ang isa sa mga mahal niya sa buhay. Mabilis na nagdaan ng oras. Pasado 10:00 na ng gabi. Pagkagaling ni Andre sa banyo, napasilip siya sa pinakadulong silid kung saan natutulog ang kanyang lola. Bigla na lang merong humalimuyak na kakaibang amoy at nanggagaling yon mismo sa silid na matanda. Pagkasingot niya ay tila guminhawa ang kanyang pakiramdam. Kaya nagtakal siya roon at paulit-ulit na nilanghap ang kung anumang bagay na yon. Ang bango naman nun. Ano kaya yun? Pasimple siyang lumapit sa tapat ng pintuan ng kwarto ni Lola Telang. At dahil wala namang yung pinto kaya nakita niya kagad ang gina na nagpapahid ng langis. Doon pala nanggagaling ang mabangong samyo na naaamoy niya. Ano po yung pinapahid niyo sa katawan niyo, La? Ay, nandiyan ka pala, Apo. Bakit? Mabango ba? Opo, nakaka-relax po sa pang-amoy. Kaya ko nga pinapahid sa katawan ko para kumalma. Hindi lang ang kalamnan ko kundi pati na rin ang isip at diwa ko. Apo,
Gusto mo bang subukan? Po? Huwag ka mag-alala. Hindi naman to yung katulad sa mga kinukwento ko sa yung langis na pampahid ng mga manananggal. Isa itong espesyal na langis na ang sangkap ay galing sa mga ninuno ko. Kung mapapansin mo, Apo, kahit 60 anyos na ako maganda pa rin ang kutis ko at hindi pa halata ang pangungulubot. Oo nga po, no? Mas mukha pa ngang matandang tingnan sa inyo yung kabit ng tatay ko eh. Ayaw ko pong malight pero nakakasuya talaga yung mukha niya. Ang daming tigyawat. Halika rito at magpahid ka na rin sa katawan mo para gumanda ang tulog mo at makapagpahinga ang mga kalamnan mo. Kumuha nga ang gwapong binata at nagpahid ng nasabing langis. Katulad ng sinabi ng kanyang lola. Nang matapos na ay nagpaalam na siya sa matandang babae dahil nakaramdam na rin siya ng antok. Nang malapit na sa kanyang silid ay nakita niya si Tatay Benji kasama pa rin ang kiridang si Lorna. Naglalambingan ng dalawa sa pintuan na parabang mga teenager kaya napaungot siya. Teka babe, naamoy mo ba yon? Ang bango Saan kaya galing yung amoy na yon? Nang mapatingin kay Andre ang dalawa, ay inismiran niya lang ang mga ito bago pumasok sa kanyang silid. Naririnig niya pa ang usapan sa labas na bangong-bango nga si Lorna sa amoy kaya tila mas lalong nainis ang binata. Baka pati yung langis ni Lola Telang mapag-interesan niya pa. Kapal talaga ng muka. Pagkasabing yon, ay kagad nga ring dinalo ng antok si Andre dahil na rin sa bisa ng langis na pinahid niya sa katawan. Kinabukasan ay napaganda nga ng gising niya at magaan ang kanyang pakiramdam nang pumasok sa trabaho. Lumipas pa ang ilang araw na pananatili ni Lola Telang sa kanilang bahay. Katulad ng naiisip ng gwapong binata, tila nagkaroon nga ng interes ang kabit ng kanyang tatay sa langis sa matandang babae. Naobserbahan ni Andre na sa tuwing humahalimuyak ang amoy ng langis ay parang mas lalong tumitindi ang pagnanasa ni Lorna na makuha yon. May pagkakataon pa nga na nakikita niyang sumisilip-silip ang kirida sa kwarto ni Lola Telang. Pero kapag nakikita na siya ay umaalis din yon kagad at bumabalik sa kwarto ng ama. Sabado ng umaga, dahil walang pasok ay mag-aalas 10 na ng umaga bumangon sa kama si Andre. Paglabas niya ng kwarto ay wala siyang naabutang tao sa sala. Sumilip din siya saglit sa kwarto ng ama dahil nakabukas ang pinto. Pero walang tao roon kaya nagtuloy-tuloy siya sa kusina. Pagkatapos magtimpla ng kape, ay dumiretso kagad siya sa kwarto ni Lola Telang para sana kumustahin yon at ayaing gumala. Pero sa halip na ang matandang babae ang naabutan niya sa silid, si Lorna ang nandoon at tila meron yung kinakalkal sa lumang bayong na matandang babae. Anong ginagawa mo sa kwarto ng lola ko, ha? May hinahanap lang ako. Diyan talaga sa bayong ng lola ko, ha? Nung kinakalkal mo dyan? Ha, kabit? Alam ko namang galit ka sa akin pero huwag mo naman sana akong tawagin kabit dahil may pangalan ako. Huwag mong ibayin ang usapan, kabit. Anong kinakalkal mo dyan? Yung langis ng lola ko, no? Bakit? Nainggit ka ba, ha? Kasi mas maganda yung kutis sa'yo ng lola ko kahit may edad na siya? Ang sakit mo naman magsalita. Kahit anong ipahid mo sa katawan mo, hindi mawawala yung kakatihan mo. Yung mga tigyawat mo sa muka, karma na yan sa pangangabit mo at pagsira sa pamilya ko. Lumabas ka na nga rito, kabit, bago pa kita kalad ka rin palabas. Hindi ibig sabihin na pumayag ako sa sitwasyon yun ng tatay ko magiging at home ka rito ha. Huwag na huwag kang papasok sa kwarto ni Lola Telang at lalo na sa kwarto ko. Alam mo, gwapo ka lang pero para kang babae kung pumutak. Diyak ka na nga, che! Hindi tuloy alam ni Andre kung maiinis ba siya o matatawa dahil sa sinabing yon ni Aling Lorna. Napabuntong hinga na lang siya tumingin sa lumang bayong. At dahil wala naman siyang napansin na nawala o nagkulang kaya lumabas na rin siya ng silid. Pagkatapos mag-almusal ay lumabas na nga muna ng bahay ang binata dahil hindi niya rin alam kung saan nagpunta ang kanyang lola. Inubos niya ang oras sa pamamasyal at umuwi na lang siya eksakto pagkagat ng dilim.
Wala sana siyang balak sumabay sa hapunan pero tinawag siya ni Lola Telang dahil ito pala ang nagluto ng ulam nila para nung gabi. Dahil doon ay napilitan ng binata na makisalo sa hapagkainan kasama na rin ang kiridang si Lorna. Nay, maraming salamat po at pinagluto niya kami ng masarap na ulam ha. Alam niyo po talaga na paborito ko tong sinampalukang manok eh. Maraming salamat po, Nay Telang. Tumigil kayong dalawa sa pagpapasalamat. Hindi ako nagluto para sa inyo. Para yan sa apo ko. Andre, sa susunod pag bumisita ka sa bahay ko, ipagluluto ulit kita nito at ituturo ko sa iyo ang tamang pagluto. Naituro ko na to sa nanay mo eh. Kaya lang, wala naman siya ngayon. Pwede niyo rin po akong turuan, Nay. Magtigil ka! Kumain ka na lang dyan. Baka mabulo na ka sa kadaldalan mo. Apo, Andre, ano, masarap ba? Opo la, nakatikim na nga po ako nito. Kapareho ng luto ni nanay. Magaling talaga yung nanay mo magluto at mabilis matuto eh. Kaya gustong gusto ko talaga ang ugali nun. At napakabait pa. Ewan ko ba rito sa tatay mo? Kung bakit nagpaloko-loko pa? Ay, sus ko po, Ginoo. Nay naman, nasa pagkainan po tayo. Hindi ko inihingi ang opinion mo, Benji. Kaya manahimik kayo ng babae mo. Pasimpleng napangiti si Andre matapos yung marinig habang si Mang Benji at Aling Lorna naman ay napasimangot. Marami pang ibinili na matandang babae hanggang sasabihin na nga nito ang dahilan kung bakit siya nagluto. Bukas po, uuwi na ako ulit. Yung mga napag-usapan natin nung nakaraan. Baka tandaan mo lagi yon ha. At ikaw naman, Benji, magpakatatay ka at magpakaasawa ka. Pag alis ko rito, magpakatino ka na at hanapin mo ang asawa mo sa halip na nagtsatsaga ka sa babaeng ito. Buuin mo ang pamilya mo bago pa mahuli ang lahat. Nalulungkot man sa sinabing yon na matandang babae ay wala na ring nagawa si Andre. Kahit naman kasi pigilan niya ang matanda ay hindi rin yun magpapapigil. Kaya pagkatapos kumain ay sinulit na nga ng maglola ang gabi at masaya silang nagkwentuhan ng kung ano-ano hanggang pare-pareho na silang dalawi ng antok. Kinabukasan, isinabay na ni Andre ang lola niya sa terminal ng bus bago pumasok sa trabaho. Nagpresenta naman si Mang Benji pero ayaw na matandang babae kaya siya na lang ang naghatid. Bago sumakay ng bus ay mayroong ibinigay sa kanya si Lola Telang. Ang akala niya noong una ay isa yung espesyal na langis pero nagtaka siya dahil parang wala yung kamoy-amoy. Ano po, Tula? Parang hindi po yata to yung espesyal na langis na ginagamit nyo ah. Hindi nga yan na po. Ibang klaseng langis yan. At sa oras na makita mong kumulo yan, katulad ng ikinukwento ko sa iyo, ganon ang gawin mo. Isasabi ko sa aswang la, paano naman magkakaroon ng aswang sa lugar na to? Wala naman po tayo sa probinsya. Tama ka. Karamihan ng mga likas na aswang ay talagang natatago sa mga probinsya. Ang mga nagiging aswang naman dahil sa kasakiman ay maaari mong makainkwentro sa sibilisadong lugar. Katulad ng lugar ninyo. Kaya hindi mo rin masasabi, Apo. Ang dami niyo po talagang alam la. Kaya nakakabilib po kayo eh. Hindi niyo po ba ako bibigyan ng espesyal na langis? Malapit na naman kayo magpunta sa akin ng buo mong pamilya. Doon ko ibibigay ang mga iyon, Apo. Sige na, at sasakay na ako sa bus. Umalis ka na rin dahil baka mahuli ka pa sa trabaho. Mag-iingat po kayo la. Salamat sa pagbisita ha. Mamimiss ko po kayo, Lola Telang. Nagyakapan pa ng maigpit ang maglola bago tuluyang sumakay ng bus ang matandang babae. Maya-maya pa, nang umalis na ang bus ay umalis na rin sa terminal si Andre at nagtungo na sa kanyang workplace kahit medyo late na. Naging produktibo naman siya sa maghapon na yon kahit medyo nalulungkot dahil umalis na ulit ang kanyang lola. Sa kabilang banda ay bigla na niyang naalala ang sinabi niyon kanina bago sila maghiwalay sa terminal ng kanyang lola. Malapit na naman kayo magpunta sa akin ng buo mong pamilya. Doon ko ibibigay ang mga iyon, Apo. Parang siguradong-sigurado si Lola sa mga sinasabi niya. Pangahawakan ko yung mga yon. Dahil sabi nga niya, hindi pa nagmimintis ang lahat ng mga kutob niya.
Nagtrabaho na lang siya na nagtrabaho at sa paglipas pa ng oras, magaan pa rin ang pakiramdam ng gwapong binata nang umuwi sa kanilang bahay. Bumalik ulit sa dati ang lahat na hindi sila masyadong nagpapansinan ng ama. Lalo na ngayong wala na si Lola Telang. Pagkatapos siyang maghapunan ay pumapasok na kagad siya ng kwarto at hindi na lumalabas pa hanggang sa makatulog siya na mahimbing. Pagsapit ng 10:00 ng gabi, ay naalimpungatan si Andre dahil sa humahalimuyak na kakaibang amoy sa paligid. Espesyal na langis yun ni Lola. Wala naman na siya rito. Sino nagpapahid nun? Napabangon siya at lumabas ng kwarto hanggang sa makita niya sa bandang kusina si Lorna na nagpapahid na ng nasabing langis. Nawala ang antok niya nang biglang maalala nung nakaraan na pumasok nga pala ang kirida sa kwarto ni Lola Telang. Bakit meron ka niyan, ha? Sa lola ko yan, ha? Yan siguro yung ninakaw mo sa kwarto niya. Tanda ka sa pananalita, Andre, ha? Hindi ko to ninakaw. Binigay to sa akin ni Nanay Telang. Talaga lang, ha? Sa palagay mo, paniniwalaan kita? Tsaka, wag mo nga matawag-tawag na nanay ang lola ko. Kabit ka lang. Wala kang karapatan. Sumusobra ka na, ha? Niirita na ako sa iyo sa kakatawag mo sa akin ng kabit, ha? Kaunti na lang. Hindi na talaga ako makakapagtimpi sa'yo. Ano ba yan? Nagsasagutan na naman kayo dyan. Ilang oras pa lang nawawala si nanay nagbabangayan na naman kayo. Pagsibihan mo nga yung anak mo at wag ako. Nagpapahid lang ako dito ng langis na binigay ng nanay mo kung ano-ano nang sinasabi sa akin. Alam kong ayaw mo sa akin, Andre. Pero wag mo naman sana ipamukha yun sa pagtawag sa akin ng paulit-ulit na kabit o kirida. Tao rin ako at may pusong nasasaktan, no? Tumigil ka nga sa kaartihan mo. Hindi ka nakakaawang tingnan. Ay naku, bahala nga kayo dyan. Para hindi na lumala ang gulo, ay bumalik na ang binata sa kanyang kwarto at natulog na lang ulit. Naririnig niya pa nga ang mahihinang boses ng tatay niya at kabit nito na tila may kung anong pinagtatalunan. Maya-maya pa, nang nahihimbing na ang tulog ng lahat ay nagising na naman si Andre pasado 1:00 ng madaling araw. Nakarinig kasi siya ng tila pagkampay ng malaking pakpak ng ibon mula sa labas ng kanilang bakuran. Napapakusot ng mata siyang lumapit sa bintana at sumilip. Nakita niya ang ilang mga puno na tila hinahangin na malakas. Kaya napatingala siya pero wala namang nakita roon. Ilang saglit pa nga, mula sa hindi kalayuan ay nakarinig na siya ng alulong ng aso. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay ay tila ngayon lang siya nangilabot sa alulong ng aso. Ramdam niya ang paggapang ng takot sa buo niyang katawan kaya parabang nawala ang kanyang antok. Sinundan pa yon ng iba pang kahulan kaya napatingin na naman siya sa bintana. Ang creepy naman ng alulong ng aso na yun. Natigilan na siya matapos makita ang maliit na botelyang ibinigay ni Lola Telang na nilagay niya sa ibabaw ng maliit na tukador. Para kasing katatapos lang noon kumulo pero hindi naman siya sigurado kaya nagkibit-balikat na lang siya. Uminom lang siya ng tubig at umihi bago bumalik sa pagtulog habang ang mga aso sa labas ay tila nagkakagulo at nagkakahulan sa hindi malamang dahilan. Kinabukasan, habang naghihintay ng masasakyan sa labas ng kanilang barangay, ay naririnig niya ang iilang mga tsismosa na merong pinag-uusapan. Pasimple siyang nakiusyoso hanggang sa marinig nga niya ang balita patungkol sa tila malaking ibon na namataan ng mga katanuran na nagroronda. Napakunot si Andre ng noo dahil naalala niya kaninang madaling araw ang tunog ng pagaspas ng pakpak. Hindi kaya yun yung narinig ko? Ayon pa sa mga aling nagkukumpulan ay hinabol at sinundan nga raw yun ng mga tanod at ilang opisyal. Pero hindi na nakita pa dahil tumawid na sa kabilang barangay. Gusto pa sanang makinig ng binata sa usapan pero may dumaan ng jeep at sumakay na rin siya kaagad para hindi malate. Lumipas ang maghapon. Pag-uwi niya sa bahay ay naabutan niya sa sala si Ma'am Benji at Ninong Ryan niya na nagpapatugtog at nagkukwentuhan.
Nagmano lang siya at nagtuloy-tuloy na kagad sa kwarto pero na-curious siya bigla sa usapan ng dalawa. Ganon din kasi ang narinig niyang kwentuhan ng mga tsismosa ng kanilang barangay, ang tungkol nga sa malaking ibon. Dahil doon ay pasimple niyang inawang ang pinto ng kwarto para mapakinggan ang usapan ng mga nasa sala. Gagi pre, ang akala ko nga lasing lang si Coco tsaka si Martin. Nung sumigaw sila habang patakbo ron sa lamay. Abalang-abala kami sa pagtingin ng baraha kasi pangmalakasan na yung mga taya eh. 3,000 na yung taya nung isa kaya kapag natalo, pusoy talaga. Tapos, yun na nga. Ano nga yun na nga? Ang bagal mo naman magkwento eh. Gagi ka, para kang pagong magkwento. Huwag mo muna kasing kontrahin. Eto na nga. Huminto kami nung nakita namin silang tumatakbo papunta sa amin sa lamay. Tapos, nakita ko rin yung ibang tanod, nagsisigawan hanggang sa biglang humangin ng malakas. Promise pre, cross my heart, double-double, kahit triple-triple pa. Tanong mo pa sa ibang mga nandun, ang laki ng manananggal. Dumaan dun sa amin. Sabihin ko sa'yo, nawala yung mga tao sa lamay eh. Para kaming na-wash out dun. Kaya pala, nagpunta ko sa bakery kanina. Narinig ko nga yung manananggal. Buti walang nadagit sa inyo. Sa awa ng Diyos, wala naman. Tapos, hinabol-habol na nga yun ng mga tanod sa kanila konse. Hindi na raw nakita pagtawid ng tuloy sa kabilang barangay eh. Pero, paano naman magkakaroon ng manananggal dito sa atin? Sibilisado na yung lugar natin ah. Ako nga, di naniniwala nung una eh. Pero nung makakita ako, sabi ko talaga, totoo pala talaga yun eh. Ay nako, hindi mo kasi naabutan yung nanay ko eh. Totoo talaga mga yon, pero di pa rin ako nakakakita. Si nanay lang ang nagkukwento sa akin kasi dati raw silang naghahunting ng mga aswang sa probinsya. Wow, ayos din yung nanay mo ah. Teka, nasan pala yung number 2 mo, si Lorna? Masama nga ang pakiramdam kanina pa. Kaya hindi na rin ako makapagtagal sa labas. Pinasa ko na muna yung ginagawa ko rin sa talyer. Masakit daw ang tiyan eh. Bakit pre? Buntis ba? Gago, huwag kang maingay. Baka mamaya marinig ka ng anak ko. Saka hindi mabubuntis yun si Lorna. Napaismid na lang si Andre matapos yung mapakinggan. Kaya isinara na niya ang pinto ng kwarto at nahiga sa kama hanggang sa makatulog siya. 10:00 ng gabi, pagbangon ay dumiretso kagad siya sa kusina matapos makaramdam ng gutom. Habang naghahapunan ay naamoy na naman niya ang halimuyak ng espesyal na langis pero meron siyang napansin sa amoy dahil parang iba yon sa ginagamit ni Lola Telang. Nagpapahid na naman yung bruha. Pero ngayon ko lang na-realize na kakaiba yung amoy ng langis na yun kumpara sa ginamit namin ni Lola. Tsaka, bakit naman siya bibigyan ng ganong langis? Kapal naman ang mukha niya. Baka ninakaw niya lang talaga yan. O binili sa kung saan. Ipinagpatuloy na niya ang paghapunan at nang matapos ay nagilamos kagad siya ng katawan para mapreskuhan at madaling makatulog ulit. Pero lumipas na ang ilang oras ay mulat na mulat pa rin ang mga mata ni Andre. Nagpagulong-gulong na siya sa kama at kung ano-ano na ang ginawa niya pero hindi pa rin siya inantok hanggang sa isang nakakakilabot na naman na alulong ng aso ang kanyang narinig. At mula sa likod ng kanilang bahay ay nakarinig ulit siya ng malakas na paggaspas ng pakpak ng ibon. Napabangon siya sa kama dahil doon. Pero dahil sa kaba, matapos maisip ang manananggal na usapan sa barangay ay hindi kagad siya lumabas ng kwarto. Yun na naman yung malakas na kampay. Nasa likod nga ng bakuran namin. Nagkahulan na naman ang mga aso sa iba't ibang dako ng barangay. At nang mapatingin si Andre sa maliit na botelya ay doon na nga niya nakita na bumubula yun. Kinabahan ng binata pero matapos maisip ang sinabi ng kanyang Lola Telang ay bigla na lang siyang tinubuan ng tapang sa dibdib. Baka nga buntis si Lorna kaya 2 beses na siyang binabalikan ng manananggal. Matapos maisip yon
ay kinuha niya kagad ang nasabing botelya at dali-daling lumabas ng kwarto at nagtungo sa likod ng bahay. Wala na siyang naabutan doon kundi ang mga dahong nagsasayawan, sinyales na nanggaling nga talaga roon ang nasabing manananggal. Nang pabalik na siya, ay napahinto ang binata dahil nakita niya roon ang Tatay Benji na tila naalimpungatan. Oh, anong ginagawa mo dyan sa likod, anak? Nagdire-diretso lang siya sa loob ng bahay at hindi na pinansin ng tatay niya na hindi na rin kumibo. Pagdating sa kwarto, nang nasa kama na siya, ay muli niyang pinagmasdan ng maliit na botelyang binigay ni Lola Telang. Nawala na ang pagkulo o pagbula nito, kaya nakasisiguro na rin siyang wala na ang manananggal sa paligid. Paano kaya nagkaroon ng manananggal dito sa lugar namin? Pero ang mas nakakagulat, parang alam na ni Lola Telang na mangyayari yon dahil binigyan niya ako nito. Naalala ko tuloy yung mga sinabi niya roon sa terminal ng bus. Tama ka. Karamihan ng mga likas na aswang ay talagang nagtatago sa mga probinsya. Ang mga nagiging aswang naman dahil sa kasakiman ay maaari mong makaenkwentro sa sibilisadong lugar. Katulad ng lugar niyo. Kaya hindi mo rin masasabi ako. Grabe talaga si Lola. Bago bumalik sa pagtulog ay naisipan ng binata na magdasal ulit. Isinama niya rin kahit papano sa panalangin si Lorna na kung sakaling buntis to ay ingatan na magiging kapatid niya at mailayo sa manananggal. Pinanalangin niya rin si Nanay Fe at Lola Telang na kung nasaan man ang mga yon ngayon ay nawa ay maging maayos din sila at malayo sa anumang kapahamakan. Matapos ang taimtim na pagdarasal ay nakatulog na nga siya ng mahimbing. Pagsapit ng alas 5 na madaling araw, pagbangon ni Andre ay kagad siyang nagtungo sa banyo. Pero pagdating niya sa kusina ay nakita niyang patakburin ng palikuran si Lorna. Hinayaan na lang muna niya tong mauna at nagpainit na lang muna siya ng tubig sa takuri. Habang nagtitimpla ng kape ay narinig niya ang kirida na sumusuka-suka sa loob ng banyo. Hindi niya tuloy alam kung maawa ba siya o maiinis o matutuwa. Nagahalo-halo ang emosyon niya. Ayaw niyang isipin na magkakaanak ang tatay niya sa kabit pero sa kabilang banda, gusto niya ring magkaroon ng nakababatang kapatid. Ano ba tong naiisip ko? Umay. Oo, gusto kong magkaroon ng kapatid pero hindi sa ibang tao, kundi kay Nanay Fe mismo. Hindi sa kabit na yon, kahit nakakaawa siya. Naudlot na siya sa pagkausap sa sarili dahil lumabas na nga si Lorna ng banyo. Nang makita niya ang itsura noon ay medyo naawa rin siya dahil parang pagod na ewan. Nangangalumata rin at namumutla ang babae na halatang meron ngang iniindang sakit. Gusto niya sanang lapitan at tulungan pero nanaig pa rin ang galit sa kanyang dibdib. Kaya tinalikuran na lang niya yon at nagtungo na sa mga kaldero para mag-check ng makakain sa umagang yon. Nakahinga siya ng muluwag nang mawala na sa paningin niya ang kirida ng kanyang tatay. Nag-asikaso na rin siya kaagad at pasado alas 6 ng umaga ay palabas na sana siya ng bahay pero nakita niya pa si Tatay Benji na todo asikaso sa kabit nito. Napaismid na lang siya saka nagmamadaling lumabas ng bahay at pagdating sa kanto, nang nakasakay na ng jeep ay patungkol kagad sa manananggal ang nabungaran niyang kwento. Nang makalagpas na ng tulay, ay biglang bumigat ang trapiko dahil sa may ambulansya at mga kapulisan sa bandang gilid ng daan. Mas lalo ring umugong ang kwentuhan patungkol nga sa gumagalang manananggal sa kanilang lugar. At ayon nga sa mga naririnig ni Andre, ang bangkay na kinuha sa gilid ng tulay ay biktima ng nasabing aswang. May nabiktima na kagad yung aswang? Grabe ah! Nakiusyoso na rin siya sa mga tao habang naghihintay sa pagdaan ng jeep na sinasakyan nila malapit sa ambulansya. Habang inaabot niya ng tingin ng pinangyarihan ng krimen, ay may mangilan-ngilan na siyang nakikita ng mga bakas ng dugo ng tao. At habang papalapit ang sasakyan nila, ay mas lalong umuugong ang usapan patungkol doon. Hanggang sa may isang pasahero na nga ang nagsabi na nakita raw ng asawa niya ang nasabing manananggal.
Pero mukha namang kaduda-duda kaya hindi na niya pinansin pa. Dahil sa mabigat na daloy ng trapiko ay na-late ng pasok ang gwapong binata. Ipinamalita niya rin kina Kobe, Sam at Riley ang tungkol nga sa manananggal. Pero pinagtawanan lang siya ng mga ito. Expected niya na yon dahil nga karamihan ngayong tao lalo na sa sibilisadong lugar ay hindi na naniniwala sa mga ganong klase ng kwento. Nagtrabaho na lang siya ng maayos at dahil nga sa late na nakapasok kaya nag-overtime na lang siya. Halos mag-aalas 12 na ng hating gabi nang makauwi si Andre dahil sa overtime at mabigat na daloy ng trapiko. Pagtayo niya sa tapat ng gate nila ay nagpahinga muna siya saglit dahil sa medyo na nakitang kanyang bukong-bukong. Sumandal siya saglit sa pader at hinilot ang paa hanggang sa makarinig siya ng kalabog sa loob ng bahay. Dali-dali siyang pumasok sa bakuran at pagdating sa bandang kusina ay naabutan niya roon si Lorna. Umaalingasaw din ang amoy ng kakaibang langis kaya nagtaka siya habang pinagmamasdan ng babae. Marahang naglalakad ang Kirida papunta sa likod ng bahay pero natumba yun bigla. Kaya napasigaw ang binata habang papunta sa kwarto ng ama. Tay! Yung babae mo natumba! Pagpasok niya sa silid ay nahihimbing pa rin ng tulog si Tatay Benji na parang walang pakialam sa nangyayari sa paligid. May pagkatulog mantika kasi ang Ginoo. Kaya noon pa man kapag natutulog yon ay bihirang-bihira na magising kahit pa may kaguluhang nangyayari. Tinapik-tapik niya ang Ginoo hanggang sa maalimpungatan at nang mabungaran siya ay dali-dali ang bumangon. Oh, ano ba nangyari, nak? Bakit mo ako ginigising, ha? Yung Kirida mo, naimatay na doon sa kusina. Ang himbing pa rin ng tulog mo. Sabay silang lumabas ng kwarto at pagdating sa kusina ay wala na roon si Lorna. Sa isang iglap din ay mahinang narinig ni Andre ang pagkulo ng maliit na bote na nasa bag niya. Kagad niya yung kinuha at nang makumpirma ang pagkulo ay nagpalinga-linga siya sa paligid. Sumilip din siya sa bintana at sa likod ng bahay pero wala naman siyang nakitang kahit na ano. Meron lang siyang narinig na mahinang pagaspas at pagkampay ng pakpak mula sa hindi kalayuan pero hindi niya na yun nakita. Naantala lang ang kanyang pag-obserba sa paligid nang tapikin siya ng ama habang napapakhamot pa sa ulo. Ah, akala ko ba nakahandusay na si Lorna, anak? Wala naman, ah. Wala rin sa banyo. Hindi mo lang ba hanapin yung kabit mo? Babalik din yon. Baka bumili lang sa labas. Sanay na ako doon na maglabas-labas ng gabi. Ha? Masama yung pakiramdam ng tao, ah. Nandyan nga lang yon. Ganyan na po ba talaga kayo ka-irresponsable, tay? Alam niyo naman siguro na may pagala-galang hindi pangkaraniwan dito sa lugar natin, eh. Hindi niyo man lang ba naisip na yung tao? Sa bagay, sanay na rin ako sa inyo. Si nanay nga hindi niyo na nga rin hinanap. Huwag na nga muna tayo magtalo, anak. Pagod na pagod ako ngayon dahil marami akong ginawa sa talyer. Sige na, matulog ka na. Maniwala ka sa akin, maya-maya lang nandito na yung si Lorna. Naiwan na nakatanga si Andre sa kusina matapos yon marinig sa kanyang ama. Napahilot na lang din siya sa magkabilang sentido dahil di niya inaasahan na ganun ang sasabihin ng kanyang ama. Napabuntong hininga na lang siya bago bumalik sa kanyang silid. At habang nagbibihis ng pambahay, ay muli niyang pinagmasdan ng maliit na botelya. Kanina kasi ay bigla yung kumulo na ang ibig sabihin ay may aswang sa paligid. Napaisip tuloy ng hindi maganda si Andre pero inalis niya rin ang kakatuwang bagay na nagpapaligalig sa kanyang utak. Nagdasal na ulit siya bago humilata sa kama at nakatulog na nga siya kaagad na mahimbing. Mag-aalas 3 na madaling araw nang mabulabog sa pagtulog ang binata. Narinig niya kasi mula sa labas ng bakuran ang mga taong nagsisigawan. Nakabukas kasi ang bintana ng kwarto niya at nakatapat yun sa labas kaya dinig na dinig niya ang ingay. Pagkasilip doon ay nakita niya ang ilang opisyal ng barangay kasama ang tanod at iba pang tao na nagkukumpulan sa bakanting lote na nasa gilid lang ng kanilang bakuran.
Nang makita niya roon si Ninong Ryan ay napakunot siya ng noo at napilitan na ring lumabas para makiusyoso. Ninong Nay, ano pong meron? Bakit ang daming tao dyan sa bakanting lote? Naglalamay kami tapos tong sila Coco at saka si Martin nakita na naman daw yung manananggal. Nagtulong-tulong tuloy na habulin. Nagamit pa nga yung tricycle ko kaya nandito ako eh. Diyan na po ba nakita na pumunta? Oo, inanak. Kitang-kita namin lahat. Doon siya dumapos sa malaking puno ng akasya tapos nang mag-flashlight kami, biglang nawala eh. May nakita na lang kaming pusa na tumalon doon sa kabilang lote. Nandito kami kasi nag-iikot pa sila sa loob ng abandonadong bahay. Baka raw doon iniwan yung kalahati ng katawan. Bubudburan nila ng asin kapag nakita. Ayaw kong pumasok doon. Mahirap na. Ano pong itsura naman nananggal, Ninong? Para siyang bruwa. Tapos kulot-kulot ang buhok. Ang laki ng pakpak niya, sobra. Parang isang tao kada pakpak. Basta, nakakatakot. Inaanak, mag-ingat-ingat ka rin ha. O sige na, pumasok ka na rin sa loob. Bukas ko na ikukwento sa inyo ng tatay mo. Sige po, Ninong. Mag-iingat din po kayo. Pagpasok sa loob ng bahay ay dali-daling nagtungo ang binata para i-check ang kanyang botelya pero nang maabutan niya ay parang katatapos lang nun na kumulo. Sinundan pa yun ng ingay sa bandang kusina kaya dali-dali siyang lumabas. At pagtingin doon ay nakita na niya sa kusina si Lorna na parang hinang-hina. Andre, pingi ng tubig. Pakiusap. Dahil sa tarantay kagad kumuha ng tubig ang binata saka inabot sa kirida ng kanyang ama. Pinagmasdan niya lang din yon na uminom ng tubig at sa likod ng kanyang utak ay marami nang naglalarong kung ano-anong bagay. Maraming salamat. Hindi umimik ang gwapong binata. Pinagmasdan niya lang ang kabit ng ama na marahang naglalakad papunta sa silid. At nang mawala na yon sa paningin niya, ay nagpunta na rin siya sa kwarto habang iniisip ang mga pangyayari. Hindi kaya siya yung manananggal? Pero paano siya magiging manananggal? Teka, hindi kaya dahil sa langis ni Lola? Napapitik siya sa hangin matapos mapagtanto ang mga bagay na yon. Pero sinarili niya muna yon dahil hindi pa rin naman siya sigurado sa kanyang mga hinala. Pagsapit ng umaga ay halos walang tulog si Andre dahil na rin sa nangyari nung madaling araw. Hindi rin siya nakapasok sa trabaho dahil sa abalang naganap. Halos magdamag niya kasing pinag-isipan ng tungkol sa pagiging manananggal ni Lorna at kung paano niya yon mapapatunayan o mabubuko. Maya-maya, nang marinig niya ang boses ni Ninong Ryan ay kaagad siyang lumabas ng kwarto. Naabutan niya ang matabang Ginoo na nasa sala at kasama si Tatay Benji na umiinom ng kape habang pinag-uusapan ng tungkol sa nangyari nung madaling araw. Sayang talaga yon pare. Dapat man lang ginising mo ako para nakita ko yung manananggal na yun Sa buong buhay ko di pa talaga ako nakakakita ng kahit na anong uri ng aswang. Sus, dumali ka na naman. Magpapagising ka pa sa akin parang di naman kita kilala pre. Ang ingay-ingay namin kagabi. Kaya nga yung anak mo napalabas ng bahay kaso hindi na niya naabutan yung manananggal. Pero ikaw, ayun, tulog-tulog-tulog pa rin. Sayang talaga yun. Mabuti na lang at wala pang nabibiktima yung manananggal. Anong wala? Meron na. Nung isang araw nakita yung bangkay dun sa ilalim ng tulay. Bumigat nga yung daloy ng trapiko nung araw na yun halos 2 o 3 oras yata. Kaya kayo lalo na ikaw inaanak, mag-iingat kayo. Huwag masyadong magpapagabi sa daan hanggang di pa nahuhuli yung manananggal. Ang bali-balita kasi taga rito lang daw yon. Atin-atin na lang to Sila Kapitan Tuloy pasimpleng minamatyagan yung mga bagong salta rito. Ay nako, baka mamaya pati si Lorna pag hinalaan din nila Hindi naman pre, sinabi ko naman na matagal na natin kakilala si Lorna. 5 taon na. Wala naman tayo nakikita kakaiba sa kanya magmula nang makilala natin siya At saka may manananggal bang nagtatrabaho sa... pasensya na pass is pass nga pala. 5 taon niyo na palang kilala, Ninong. Ibig sabihin,
Alam mo rin yung tungkol kay tatay at sa kabit niya? Hindi naman sa gano'n, inaanak. Nito ko lang din nalaman na ano pa bang magagawa ko tong tatay mo, siya ang sisihin mo. At saka, manananggal ang usapan natin Baka nga po, yung kirida ni tatay yung manananggal. Inaswang niya nga po yung pamilya namin. Hindi nakakibo ang matalik na kaibigan ng kanyang ama, kaya nagkaroon ng ilangan sa pagitan nilang tatlo. Nabasag lang ang katahimikan ng pasadyang umubo si Ninong Ryan bago dire-diretsyong uminom ng kape. Nang matapos na, ay tumayo na siya saka nagpagpag ng short bago harapin ng mag-ama. O siya, mayo ko na muna kayo mag-ama dyan Katulad ng sinabi ko, mag-iingat kayo at huwag na munang gagala-gala kapag gabi. Lalo na't hindi naman importante. Magkakaroon ngayon ng mga ronda sa bawat barangay para mahuli na yung pesting manananggal na yan. Sige po, Ninong. Ingat po kayo. Salamat, inaanak. Salamat din sa mga impormasyon, pre. Paglabas ng gate ni Ninong Ryan ay bumalik na lang ulit si Andre sa kwarto niya at doon nagpalipas ng mahabang oras. Hindi talaga siya lumabas kahit tanghali na, hanggang sa marinig na lang niya ang pagkatok ng ama. Wala sana siyang balak pagbuksan yon pero narinig niyang tila nakikiusap ang Ginoo. Ano po yun, Tay? Pwede ba akong makiusap sa iyo, anak? Sige na naman kahit gayon lang. Ano nga po ba yun? Ihatid kasi namin ni Boss Patrick yung sasakyan ng kliyente sa kabilang bayan. Tapos baka gabihin kami. Kaya sana? Ano kasi anak masama ang pakiramdam ni Lorna, kaya sana Bantayan ko siya. Babantayan ko yung kabit mo. Nak, alam ko namang mali itong naiisip ko at alam kong hindi mo to gusto. Ayaw mo sa kanya at galit ka sa akin dahil doon, pero nakikiusap sana ako sa iyo. Wala pong problema. Sige, payag ako. Babantayan ko yung kirida mo, Tay. Sigurado ka ba, anak? Nagbago na po ba ang isip nyo? Hindi naman. Hindi lang ako makapaniwala. Salamat talaga, anak Maraming salamat. Hindi napagandaan ni Andre ang pagyakap ng kanyang tatay dahil mabilis ang mga pangyayari. Nang maramdaman niya yun ay gusto niyang kumawala pero hinayaan na lang din niya dahil na-miss na nga rin niya ang dating closeness nilang mag-ama. Napabuntong hininga na lang siya para hindi maiyak at nang tumanggal na sila sa pagkakayakap ay kitang-kita niya ang tuwa sa Ginoo. Maraming salamat talaga, anak Huwag ka mag-alala. Hindi naman alagain si Lorna. Hindi rin naman mahilig magpaalaga yun sa iba. Mas magiging mapanatag lang ako kung may titingin sa kanya lalo na ngayong masama talaga ang lagay ng sikmura niya. Basta wag lang kayo masyado magpapagabi Ay oo naman anak. Basta pipilitin kong makawi ng hindi hating gabi. Salamat ulit Pagsapit ng 3:00 ng hapon ay umalis na nga si Ma'am Benji at naiwan sa bahay sina Andre at Lorna. Panay-panay lang ang silip ng gwapong binata sa silid na kinaroroonan ng kirida. Kaya napapansin niyang panay ang hawak nun sa tiyan na parang namimilipit. Dahil doon ay napakunot siya ng noo. May kung ano na namang tumakbo sa kanyang isipan. Pero sa kabilang banda ay naawa siya sa babae dahil kitang-kita sa mukha noon ng paghihirap. Mayat maya niya lang yun chinicheck hanggang sa makaidlip na din siya. Pagkagat ng dilim, ay napabalikwas ng bangon si Andre nang marinig ang mahinang kalabog sa silid na kinaroroonan ni Lorna. Dali-dali siyang napatakbo roon at natigilan din nang makita ang baso na nahulog sa sahig. Dinampot niya yon at nilinis ang tubig na nakakalat. Iinom ka ba? Nagugutom ako. May makakain ba dyan? Hindi na ako nagluto ng hapunan pero may natira pa naman pagkain. Saglit lang, kukunin ko. Napapabuntong nga si Andre na nag-asikaso sa kusina. Ayaw niya man ang ginagawa lalo na at para sa kabit ng kanyang tatay ay wala na rin naman siyang mapagpipilian. Naisip na lang din niya na kahit siguro ang nanay niya ang nasa sitwasyon na yon ay tutulong at tutulong pa rin kahit gaano pa sinira ng taong yon ang buhay nila.
Hindi kasi nasanay ang pamilya nila na hindi tumulong, lalo na sa mga taong merong karamdaman. Pagbalik niya sa loob, ay inabot niya lang ang pagkain dahil nagsabi naman si Lorna na kaya niya na ang sarili. Habang pinagmamasdan ng binata na kumakain ng kirida, ay tila may kakaiba siyang naramdaman sa aura nito. Noon naman ay hindi siya nakakaramdam ng ganon. Pero ngayon ay parang may kung anong madilim na bumabalot sa nasabing babae. Nangayayat din yun ng husto na parang hindi kumakain at mas lalong nangalumata at namutla. Kaya medyo nag-alala rin siya at kinabahan. Nasubukan mo na bang magpatingin sa doktor? Hindi pa. Sanay na ako sa ganito. Noon talaga madalas akong inaatake ng sakit sa tiyan ng ilang araw Seryosong tanong, buntis ka ba? Hindi na ako mabubuntis. Ganito lang talaga ako kapag inaatake sa sikmura. Pero parang mas malala ngayon Kaya dapat magpatingin ka na talaga sa doktor kesa nagmumukmuk ka rito sa bahay. Naisip ko rin naman yan. Salamat sa suwestyon mo, Andre. Natutuwa kong makausap ka na maayos at hindi galit. Galit pa rin ako, no? Meron lang akong konsensya. O paano? Maiwan na muna kita. Tawagin mo na lang ako kapag meron kang kailangan. Wala naman akong kailangan. Kahit iwan mo na ako dito, hintayin ko na lang ang tatay mo na dumating. Tumalikod na kagad ang gwapong binata at nagbalik sa kanyang kwarto at doon nagmukmok. Galit niyang pinagsasapak ang unat at sumisigaw ng walang ingay na lumalabas sa bibig. Naiinis kasi siya sa sarili dahil parang pakiramdam niya ay lumalambot na ang puso niya para sa kabit ng kanyang tatay. Ayaw niyang mangyari yon dahil ayaw niyang maging hindi patas para kay Nanay Fe. Maya-maya pa, sa dami na naman ang tumatakbo sa isipan niya ay bigla siyang nakatulog at nagising na lang ng pasado 10:00 ng gabi matapos muling malanghap ang kakaibang amoy ng langis. Tumayo siya at lumabas ng kwarto. Nang mapagtanto niyang wala pa si Tatay Benji ay sumilip siya sa kwarto noon at nakita nga niya na nagpapahid ng langis si Lorna. Nakatalikod ang babae habang ginagawa yon kaya hindi siya nito nakikita. At habang pinagmamasdan naman niya ang patuloy na pagpahid ng langis ay nagugulat siya sa mga nasasaksihan. Kitang-kita ng dalawang mga mata ni Andre kung paanong tila unti-unting nag-uusbungan ng mga itim na balahibo o balat sa iba't ibang parte ng katawan ni Lorna. Doon nga napatunayan ng binata na totoo ang hinala niya patungkol sa langis ni Lola Telang. Katulad ng kwento noon ng matandang babae, may mga nilalang na gumagamit ng kakaiba o espesyal na langis para magpalit ng anyo bilang aswang. Doon na rin napagtagni-tagni ni Andre ang lahat, na kaya pala ilang beses niyang nararamdaman sa bakuran nila ang manananggal. Pero para makasiguro ay kaagad niyang kinuhang maliit na botelya at bumalik sa pinto. Eksakto pagkulo ng likidong nasa loob ng maliit na botelya ay ang unti-unting pagbabago ng anyo ni Lorna. Pero kinukontrol-kontrol pa yon ng babae kahit na nahihirapan siya ng gusto. At nang makita yon ng binata, ay kaagad niyang binulsa ang hawak na botelya at lumapit sa kabit ng kanyang tatay. Kinuha niya ang nasabing langis at itinapon sa sahig, dahilan para ito ay mabasag. Ano ginawa mo? Bakit mo binasag ang langis ko? Pampakinis ko yan ng kutis! Pampawala ng tigyawat! Naririnig mo ba sarili mo? Hindi totoo yung mga pinapaniwalaan mo. Tingnan mo nga sarili mo ngayon sa salamin. Hindi niya pinapakinis ang kutis mo o inaalis ang tigyawat mo. Ginagawa kanyang aswang. Ginagawa kanyang manananggal. Sinungaling ka! Ibalik mo ang langis ko! Akin na! Akin na yan! Tila asong nagkakandarapang nilapitan ng babae ang langis na natapon sa sahig at saka yung pilit na pinapahid sa iba't ibang parte ng katawan maging sa mukha. Hindi naman makapaniwala si Andre sa kanyang nasaksihan dahil tila wala na sa sarili si Lorna para na itong nasisiraan ng bait na naglalaway-laway pa habang ang balat ay tila nagpapalit-palit sa kulay itim at brown. Pipigilan niya sana yon sa pag-asang maililigtas pa ang kirida, kaya lang ay bigla na lang yung umangil na parang isang babangis na hayop. Lumayo ka sa langis ko!
Akin na yan langis ko! Akin lang to! Habang pinagmamasdan ni Lorna ay saka sumagi sa isip niya ang mga sinabi ni Lola Telang noon sa kanya. At sa kanya lang na-realize ang lahat ng mga pangyayari kaya nanlaki ang mga mata niya habang nakatingin sa kabit ng kanyang tatay. Ibang klaseng langis yan. At sa oras na makita mong kumulo yan, katulad ng ikinuwento ko sa iyo, ganon ang gawin mo. Isaboy mo sa aswang. Karamihan ng mga likas na aswang ay talagang nagtatago sa mga probinsya. Ang mga nagiging aswang naman dahil sa kasakiman ay maaari mong makainkwentro sa sibilisadong lugar. Katulad ng lugar ninyo. Kaya hindi mo rin masasabi ako. Malapit na naman na kayong magpunta sa akin ng buo mong pamilya. Kung ganon, planado ni Lola Telang ang lahat ng ito? Eksaktong pagkatapos niyang sabihin yon, ay tuluyan na ngang hindi na kontrol ni Lorna ang kanyang sarili. Bigla siyang nagsisigaw ng ubod lakas at kasunod noon ay nakarinig na sila ng nakakakilabot na alulong ng aso mula sa hindi kalayuan. Nagtahulan din ang mga aso pagkatapos noon, habang ang binata ay nanatiling nakatayo sa pintuan habang pinagmamasdan ng mga nagaganap. Dinig na dinig at kitang-kita niya kung paano mag-uslian ang mga buto sa likod ng babaeng patuloy sa pagsigaw. Sa pagkakataong yun ay hindi na nito pinipigilan ng sarili sa pagsigaw kumpara nitong mga nakalipas na gabi. Pagtayo ay naglagutukan pa ang mga buto nito at pagharap kay Andre ay nakausli na ang pangil at malahalimaw na ang itsura nito. Napatras tuloy ang binata dahil nabigla rin siya sa nakita. Ito kasi ang unang pagkakataon niyang makainkwentro ng aswang. At mas lalo siyang nagimbal nang tuluyan ng nabuo ang pakpak ng ginang. Pagbuka nito ay humangin sa buong kwarto kaya nabuwalang ibang kagamitan. Muling umalulong ang aso mula sa kung saan at sinundan na naman yon ng mga tahulan ng iba pang aso. At mas tumindi pa ang mga pangyayari dahil unti-unti na ngang nakita ng binata kung paano mahati ang katawan ng manananggal. Ang nakapagtataka lang ay hindi mismo bewang ang nahati kundi ang tuhod. Yon ang talagang ikinagulat ni Andre. Ha? Bakit tuhod ang nahati at hindi bewang? Naglabas ng nakakakilabot na ungol ang manananggal kasunod ng pagkampay ng mga pakpak nito. Napatras si Andre at natumba dahilan para mahulog sa bulsa niya ang maliit na botelyang hawak. Mabuti na lang ay hindi yun nabasag dahil sa walis tambo na hulog at gumulong sa ilalim ng cabinet sa malapit sa kusina. Napunta roon ang atensyon ng binata at ang makita matinding pagkulo ng nasabing botelya ay ginapang niya yun at inabot. Subalit hindi niya namalaya ng pagsalakay ng ibabang parte ng manananggal. Napansin niya lang yon nang malapit na ito sa kanya. Ay, anak ng manananggal! Nasipan niya yung pabalik sa loob ng kwarto pero para yung mga robot na pagkabilis-bilis bumangon at muling umatake. At habang inaabot niya ang maliit na bote ay napatingin na rin siya sa itaas ng parte ng manananggal na pasalakay na rin. Mabuti na lang ay hindi yun nagkasya sa pinto dahil sa laki ng pakpak. Kaya sinamantala niya ang pagkakataon. Kahit nananakit na ang balikat ay pilit niyang inaabot ang bote hanggang sa makapanan niya uli ito. Yun nga lang ay kinukulit-kulit na siya ng mga paa ng manananggal habang ang itaas na parte ay nagpupumilit pa ring makalabas sa kwarto. Lumayo kayo sa akin, mga paa ng aswang! Buisit naman oh! Sa kasisipa niya sa ibabang parte ng manananggal ay hindi sinasadyang naabutan niya ang maliit na botelya. Eksakto naman na nakalabas na ng silid si Lorna na mabilis na umatake sa kanya. Habang binubuksan niya ang maliit na botelya ay bigla siyang sinakmal ng mangkukulam at isinandal sa pader. Eksakto naman ang pagdating at pagbukas ng pinto ni Tatay Benji kasama si Ninong Raya na naggulat sa nakita. Nang mapalingon sa kanila ang manananggal, ay sinamantala agad ni Andre ang pagkakataon. Mabilis niyang binuksan at isinaboy ang likidong laman ng botelya sa aswang, dahilan para mabitiwan siya nito.
Sumigaw-sigaw si Lorna hanggang sa bigla na lang umusok ang mukha nito at buong katawan. Natulala naman pareho si Tatay Benji at Ninong Ryan matapos masaksihan ng mga kaganapan. Nang humandusay na sa sahig ang aswang ay unti-unti na itong bumalik sa dating anyo. Ganun na nga lang ang hustong pagkagulat ng dalawang Ginoo sa kanilang nakita habang naghihingalo si Lorna. Sabi ni Lola Telang, isaboy ko lang daw yung laman ng boteng yun sa aswang. Kagad na nilapitan ni Tatay Benji ang kanyang kabit na inaabot ang kanyang kamay habang naghihingalo. At nang mahawakan na niya ang kamay noon ay doon na tuluyang nalagutan ng hininga. Pagkatapos ng pangyayaring yon, ay nagbiyahe nga kagad ang mag-ama pauwi sa probinsya kung nasaan si Lola Telang. Si Ninong Ryan naman ang nagtakip sa mga pangyayari sa barangay. Pinalabas niyang biktima ng mangkukulam si Lorna dahil buntis at hindi siya mismo ang manananggal. Naniwala naman ang mga tao't na wala na rin ang takot nila lalo na nang hindi na magparamdam pa ang aswang. Lingid kasi sa lahat ay patay na talaga ang kampo ng kadiliman. Samantala, pagdating ng mag-ama sa bahay ni Lola Telang ay nagulat sila nang makita roon si Nanay Fe. Pe, nandito na ang mag-ama mo. Malamang natapos na ang problema kaya nakabalik na sila. Ano pong ibig sabihin nito? Katulad nga ng sinabi ko sa iyo, Apo. Plinano niyo ba ang lahat ng to, Nay? Ginawa niyong aswang si Lorna? Bakit, Nay? Lahat ng kasalanan ay may kabayaran, Benji. Magpasalamat ka na lang dahil gano'n na lang ang nangyari sa kanya. Sa susunod na gumawa ka pa ng kalokohan, ay hindi lang to ang mangyayari. Matanda ka na. Sana'y ayusin mo ang pamilya mo. Magpakaama ka at maging mabuti kang asawa. Napayak na lang si Tatay Benji pero tinanggap niya na rin ang nangyari at pinilit na inayos ang kanilang pamilya hanggang sa bumalik ang lahat sa dati na isa silang masayang pamilya. Wakas!